Pisces, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito yung part 3 ng reading ninyo for 2026. This is about your love life and family. Ayan. So, unahan ko na kayo kung hindi kayo interesado sa love life nyo. Baka may mag-comment na naman dyan. Gusto daw nila career. Love life po ito ha. Ayan na nga, may title, Love Life. So kung hindi kayo interesado sa love life nyo, edi wag nyo panoorin. Doon kayo sa meron namang reading for specific para sa career and finances. Okay? Maliwanag na. Kailangan pa minsan ipaliwanag, no? Paalala lang ang reading na to, general reading. Pwede kayong makarelate, pwedeng hindi. Just take what resonates. At yung mga nabahabaan sa mga pinagsasabi ko, ang dami ko daw commercial, di wag ka nang manood. Pwede mo namang i-forward, no? Kaysa may mga paalala tayo. Oo, tapos ang daming tanong. Hindi ka kasi nakikinig. Anyway, ayun. Speaking of paalala, mag-ingat sa mga nagme-message sa inyo, nagpapanggap na Mystic Queen PH. Hindi po ako magme-message sa inyo para mag-offer ng mga services, mga ritual, mga kung ano-anong items, ha? Kasi kung magpapa-reading kayo sa akin, kayo magme-message sa akin. Meron tayong link sa description at sa pin comment. Iwasan yung ma-scam kasi itong mga to, nagre-re-upload ng videos ko. Nagpapanggap. Bahala kayo kung gusto nyo ma-scam. Okay, Pisces, let's see. Let's begin. Ano yung energy ng love life nyo? Ano yung energy ng love life ng mga Pisces? Pisces. Love life energy for 2026. Oh, wow. Views you as a temporary pleasantry. Now, biglang, not serious? Oy, baka meron daw hindi seryosong relationship na ma-experience kayo ngayong 2026. Oo. Mag-ingat sa mga ganon. Yung bang parang, yung nagla-love bomb minsan. Yung love bombing kasi is like, parang, pag may nagawang mali, babawian ka sa mga parigaregalo para matakpan yung kanyang mga ginawang kasalanan, ganyang mga kalokohan. 'Di ba? Ang toxic noon. Na hindi naman talaga inaayos yung totoong problema, tinatapalan lang. Na eventually, pwedeng mas maging malaking problema. Although may mga ganun, natatanggapin na lang yung mga itinatapal sa kanila. Even if you proceed with your uncertain plans, I always care about you, but worried na nagre-risk siya. Okay. So, some of you maaring pumasok sa isang relationship na para siyang para kang susugal sa kanya. Oo. Walang kasiguraduhan. Mag-ingat sa mga ganon. I'm worrying on my divine feminine side to gather the strength to protect this seedling. I want to be more nurturing and loving towards this new beginning. Okay. Nako ha. Mag-ingat kasi I'm sensing an energy of a narcissistic person sa buhay nyo. Na parang, alam mo yun, this person wants to control you. So, maaring may mga pagsasabotahe na gagawin, no, sa inyong relationship, sa inyong connection, na hindi mo napapansin. Kasi nga, natatakpan siya nung pagla-love bomb sa'yo. 'Di ba? Isipin mo na lang, nahuli mo, niloloko ka. Tapos, binilhan ka ng iPhone. I'm sorry na, love. Patawarin mo ko. 'Di ba? Tatanggapin mo, iPhone 17, fully paid. Ganun klase ng relasyon, no? Nakita mo nag-cheat. Di ko na uulitin yon, love. Sorry na. Here's my gift. Tapos, after no, ilang months, nahuli mo na naman. Kung ganun siya, magpundar ka na ng mga bahay, lupa, sasakyan. Pag marami ka nang naipon, saka mo na iwan. Ginamit. Bakit? 'Di ba? Kung naglolokohan na lang kayo, paano yun? 'Di ba? So, meron kasi ritong may inaayos Like, for example, ikaw, gusto mong tumayo sa sarili mong paa. Like, you want to start to be independent, no? And then, this person is sinasabotahe niya
yung pagiging independent mo para maging dependent ka sa kanya, umasa ka pa rin sa kanya, at that way, mas madali ka niyang i-control. Totoo yan. Yung iba sa inyo, baka magkakaanak, ha? Oh, yung iba, meron kayong kaibigan na chinichismis kayo. Chinichismis kayo, kaya mag-ingat kayo sa mga taong pinagsasabihan nyo or pinagkakwentuhan nyo ng buhay nyo. Kasi I see this, someone na naiinggit sa'yo, sa situation mo, sa relationship na meron ka. Pero yung iba, hindi nila alam kung ano yung kailangan mong pagdaanan. 'Di ba? So, be careful sa mga kaibigan. Four of Coins, material attachment. 'Di ba? So, merong attachment talaga. Yung iba, sasabihin nila, ay, ano lang, papaka-practical na lang ako. O sige, go. Paka-practical ka. Na, kung ganun rin lang naman siya, yung person mo, edi, practical ka na lang. Choice mo yun eh, 'di ba? But you also have a choice to break free from that control, na umalis sa control na yan, at mas maging malaya. Yung bang tipong kaya mo kasi on your own, 'di ba? Na wala kang kailangang isakripisyo. Kasi malaya ka. Ten of Wands. So, meron kang finally nile-let go na burden sa buhay mo. So, pwede ngayon, unti-unti, nare-realize mo na may mga kailangan ka nang i-let go or baguhin sa relationship mo. With the Eight of Swords here, meron ditong entrapment, no? Yung pang parang feeling mo limitado ka. Yun nga. Kasi kung meron taong kumokontrol sa'yo, limitado ka talaga. Hindi mo talaga magagawa yung gusto mo kasi you always need to ask for permission. 'Di ba? Nine of Cups. You will finally experience fulfillment sa buhay mo, no? The moment na may gawin kang simula sa sarili mo, like to become more independent. Mas may fulfillment na ganun, no? Na walang taong magdidikta sa'yo ng dapat mong gawin, ng dapat mong isipin, 'di ba? Because you have something for yourself na you control. Ikaw yung may control ng buhay mo. Huwag mong hayaan na kontrolin ka ng iba. Pero syempre, choice mo pa rin yan. Meron tayong free will. I feel like meron kang iiwanan, no? Na person na sa tingin mo ay hindi na dine-deserve ng love mo, ng presensya mo. I'm assessing past life wisdom. It's helping me understand things with a new perspective. So, some of you, itong relationship na meron kayo is a karmic relationship. Na lahat naman ng taong nakikilala natin, nakakasama natin, nakakarelasyon natin, they are meant to be part of our lives. For experience, for lessons, no? So, it's a journey. I'm trying to understand how my thoughts created my reality. I know I need to stay positive. Are you? So, eto na, ginagaslight ka na. 'Di ba? Ikaw pa ngayon yung hindi nagiging positibo sa relationship na to. I'm triggered. An old pattern has surfaced and it hurts. O, 'di ba? Yung old pattern, issue nyo, nagiging paulit-ulit. So, masasaktan ka na naman. 'Di ba? O, para yung halimbawa, mga naka-experience ng CS. Di ba sa CS, ikakat ka niyan, tapos yan yung masakit na part. Tapos pag mabuntis ka ulit, same, dun pa rin ikakat. Di ba? Nakakapagod. That's exhausting. I want to know everything about you, but I hold myself back from asking. I'm afraid I'll get in too deep. O, yung iba sa inyo, takot na. Takot na pumasok sa bagong relationship. So, nandun kayo sa phase na pinag-iisipan nyo kung ile-let go nyo tong person na to na controlling sa buhay nyo at iniisip nyo kung kaya nyo ba on your own. And the moment na maging kaya mo na on your own, I think mas magiging protective ka sa sarili mo, na hindi mo muna i-allow yung sarili mo to be involved with a relationship again, agad-agad, no? Kasi takot ka. You want to protect your peace. Tama naman, 'di ba? Mag-heal ka muna. Oh,
Love endures, love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation. So if you feel that this relationship is worth fighting for, then so be it, no? Ipaglaban mo. But if you feel like mas mahal mo yung sarili mo, you want to uh, protect yourself, you want to improve yourself, develop yourself, then focus on yourself. Mas mahalin mo yung sarili mo. So that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.